Sa unang dalawang kabanata ay nakilala natin ang bata na si Nor. Sa murang edad ay namuhay na siyang mag-isa dahil maaga siyang iniwan ng kanyang mga magulang. Isang araw ay naisipan niyang tuparin ang pangarap niya na maging isang adventurer kaya't nagpunta siya ng bayan upang tuparin ito. Sa kasamaang palad ay nabigo siyang tuparin ang kanyang pangarap kaya't bumalik na lang siya sa kanyang tirahan. Hindi siya sumuko sa kanyang mga pangarap kaya't nagsanay siya ng mag-isa sa loob ng 14 na taon upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi mo pa napanood ang mga unang kabanata ay bisitahin lamang ang ating channel. Sa ikalimang kabanata ay ikinagulat ni Rain ang mga ulat tungkol sa mga kakaibang pangyayari at hindi normal na mga nagaganap sa labas ng kaharian. Sa kanyang pag-iisip ay napagtanto niya na marahil ay unti-unti nang kumikilos ng palihim ang iba't ibang mga kalaban. Dahil doon ay inutusan niya ang mga kawal na ipunin ang mga sandatahan na may kakayahan pumunta ng kagubatan upang tukuyin kung ano ang totoong nga nangyayari doon. Ipinag-utos din niya na ipatawag ang 6 na pinuno ng sovereignty dahil alam niya na hindi na biro ang sitwasyon. Mabilis na umalis ang mga alagad upang sundin ang kanyang utos habang naiwan naman si Rain na naiinis sa kanyang sarili dahil hindi kaagad niya naisip na lumalala na pala at komplikado na pala ang mga sitwasyon. Sa kabilang banda ay kasalukuyan namang kumakain si Nor at Lin dahil sa gantimpalang nakuha nila sa pagpatay sa goblin. Bagaman hindi nila naiuwi ang tainga nito bilang pruweba ng katagumpayan ng kanilang misyon ay binigyan pa rin sila ng Guildmaster ng reward dahil alam niya na hindi naman magsisinungaling ang dalawa at maliit na bagay lang naman yun para sa kanya. Masayang ipinagdiwang ni Nor ang tagumpay ng kanyang unang quest bilang isang adventurer kasama si Lin ngunit napapaisip pa din siya kung hanggang kailan ba niya ito makakasama. Dapit hapon na din ang mga oras na yun kaya't sinabi niya kay Lin na baka hinahanap na din siya sa palasyo. Sakto naman na gusto na din umuwi ni Lin kaya't sinabi niya kay Nor na uuwi na ito at babalik na lang ulit kinabukasan. Aalis na sana si Lin nang biglang dumating si Rain. Hindi siya nagpunta dun upang sunduin si Lin bagkus ay naparoon siya upang kausapin si Nor. Humingi siya ng pabor kay Nor na kung maaari ay samahan niya si Lin na magtungo sa Mountain District kinabukasan ng umaga. Nagulat si Nor nang marinig yun. Humingi din ng paumanhin sa kanya si Rain dahil biglaan ang naging kanyang utos. Sinabi rin nito na sasamahan sila ng isang escort at sila rin ang bahala sa lahat ng magiging gastusin nila sa paglalakbay. Sinabi rin niya kay Nor na siya lamang ang mapagkakatiwalaan niya sa mga oras na yun kaya't nakiusap siya rito. Wala nang nagawa si Nor kaya't tinanggap na niya ito. Kinabukasan ay sumakay sila sa isang karwahe papunta sa nasabing lugar kasama si Ines. Tinanggap ni Nor ang utos na yun dahil ito rin ang unang beses na mapapalayo siya sa kanilang lugar at makikita ang iba't ibang tanawin na hindi niya nakikita noon sa kanilang tirahan. Ibinukas ni Nor ang bintana ng karwahe at namangha sa ganda ng kanyang mga nakikita. Samantalang hindi naman gaanong nag-e-enjoy si Lin dahil sawa na rin siya sa mga ganoong eksena. Sinabi ni Lin kay Nor na naaawa siya dito dahil pinilit siya ng kanyang kuya na isama siya sa lakad na yon. Sinabi ni Nor na walang anuman yun dahil babayaran naman siya ng kaharian at may utang na loob din ito sa kanya dahil sa pagkakaligtas nito ng kanyang buhay laban sa dambuhalang goblin. Bago sila umalis ay ipinakita sa kanila ni Rain ang isang mapa na magiging gabay nila sa paglalakbay. Sinabi nito na pupunta muna sila ng northwest at didiretso sa bundok na tinatawag na District of Tauros at pagkatapos ay maghihintay ng ilang sandali. Kung walang masamang mangyayari ay tatawid na sila ng bundok patungo sa katabing bayan nito na tinatawag namang The Holy Theocracy of Mithra. Tinanong ni Nor kung ayos lang ba na wala siyang ibang gagawin kundi sumama lang sa paglalakbay na yon. Sinabi ni Nor na walang masama dun basta maging maayos lang ang kanilang magiging lakad. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay habang abala naman si Ines sa pagpapatakbo ng karwahe. Lingid sa kaalaman ni Lin ay binigyan siya ng isang sekretong tasking ni Rain kung saan ay ilalayo niya si Lin upang hindi na ito madamay sa paparating na krisis at kaguluhan. Minabuti nilang hindi ito ipaalam kay Lin dahil kapag nalaman niya ito ay siguradong hindi ito papayag na lisanin ang kaharian. Ipinagkatiwala ni Rain ang lahat kay Ines dahil napakalaki ng tiwala niya dito. Makalipas ang ilang sandali ay huminto muna sila sa paglalakbay upang magpahinga. Kinausap ni Ines si Nor at humingi ng paumanhin dito dahil nadamay pa ito sa tensyon na nagaganap. Sinabi ni Nor na hindi niya maunawaan ang mga sinasabi nito at sinabi na isang normal na paglalakbay lang naman ang kanilang gagawin. Napansin din ni Nor na tila ba may bumabagabag kay Ines kaya't tinanong niya ito. Sumagot lang si Ines at sinabi na medyo nag-alala lang siya sa kanyang tungkulin bilang escort dahil sa pagkakataon na yun ay hindi lang si Lin ang kailangan niyang iligtas at bantayan kundi kabilang na rin siya dito.
Sinabi ni Nor na huwag siyang mag-alala dahil kaya nitong protektahan ang kanyang sarili ng mag-isa. Sumagot si Ines at sinabi na bilang isang escort ay tungkulin niyang iligtas silang dalawa at wala rin itong dapat ikabahala dahil kaya niyang iligtas silang dalawa gamit ang kanyang kalasag. Ipinakita ni Ines kay Nor ang kanyang kakayahan na makagawa ng kalasag at sinabi niya dito na maaari siyang magtago dito kung malalagay sa peligro ang kanyang buhay. Binanggit din niya na si Gilbert ay isa ring magaling na mandirigma na tulad ng isang dragon na kung ihahalin tulad silang dalawa ay pareho lamang sila ng kakayahan nito. Dahil doon ay nasabi ni Nor na napakahina pa niyang nilalang dahil hindi pa niya kayang tumalo ng isang goblin nang siya lamang na mag-isa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap ay nabanggit ni Ines ang tungkol sa kanyang natatanging kapangyarihan. Noong bata pa sila ay ipinakita niya sa kanyang kaibigan ang kanyang kapangyarihan na lumalabas sa kanyang palad. Sinubukan itong hipuin ng kanyang kaibigan ngunit biglang dumugo ang daliri nito dahil sa pagkakahiwa na ikinagulat naman niya ng husto. Dumating ang mga dalubhasa upang pagalingin ang sugat ng kanyang kaibigan at upang kausapin din si Ines. Hindi siya pinagalitan ng mga ito dahil aksidente ang nangyari bagkus ay na-excite sila na makita ang kakaibang kakayahan na meron si Ines. Sinabi ng mga ito na holy blessing ang pagkakaroon ni Ines ng ganoong kakaibang kapangyarihan. Sinabi rin nila na maaaring magiging espada ito na maaaring makahiwa ng kahit na anong bagay o isang kalasag na maaaring magamit niya upang maprotektahan ang kanyang sarili. Dinagdag pa ni Oke na depende sa kanyang paggamit at pagsasanay ang magiging lakas ng kapangyarihan niya na iyon. Dahil doon ay nasabik at natuwa ang Sovereign Shield na si Dandal kaya't nagpresente siya na turuang magsanay si Ines. Sa tulong ng 6 na Sovereign Master ay nahasan niya ang natatangi niyang kapangyarihan. Dahil din sa katangian niya na yun ay inilayo niya ang kanyang sarili sa mga taong nakapaligid sa kanya sa takot na masaktan niya ang mga ito. Sa punto na yun ay naalala rin niya ang dahilan kung bakit nagulat siya nang tanungin niya ang pangalan ni Nor noong unang pagkikita pa lamang nila. Isang araw ay nasa kagubatan sila habang nakikipaglaban sa mga higanting halimaw na insekto. Isang halimaw ang umatake sa kanya na hindi kaagad niya nagawang napigilan ngunit mabilis na nakasaklolo ang kanyang ama-amahan na si Dandal kaya't nakaligtas siya rito. Isang kawalang lumapit kay Dandalg at near airport na hindi nauubos ang bilang ng mga halimaw at marami na ring mga kawal ang sugatan. Biglang sinabi ni Dandalg na kung naroon lang sana si Nor ay hindi na sana aabot pa sa ganun ang sitwasyon. Hindi lang yun ang unang beses na binanggit ni Dandalg ang pangalan ni Nor kaya't simula nun ay pinagselosa na niya ito kahit hindi pa niya ito nakikita. Yun ang dahilan kung bakit malamig ang pakikitungo niya kay Nor at hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin naaalis ang selos niya dito. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi dapat maneg ang kanyang emosyon dahil ang misyon niya ay iligtas si Princess Lin kasama na rin si Nor. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay ay napansin ni Nor na may kakaibang nangyayari sa mga pananim dahil unti-unting natutuyot ang mga ito. Napansin ni Lin ang kakaibang nangyayari kaya't inutos niya kay Ines na ihinto ang karwahe at pagkatapos ay ginamit niya ang uncover spell dahilan upang maalis ang concealment magic na bumabalot sa isang higanting halimaw na dragon. Sa kabilang banda naman ay sinalakay na rin ng iba't ibang mga halimaw ang buong syudad na inasahan ng ang mangyayari ni Rain. Inulat ni Lord Darken kay Rain ang mga kaganapan sa labas ng kaharian at sinabi na kulang ang kanilang puwersa upang pigilan ang mga ito. Inutos ni Rain na harangan nito ang mga daraanan ng mga halimaw upang hindi na makapasok ang mga ito. Napagtanto ng hari na ang may kagagawan nito ay si Deridas dahil sa hindi nito nakuha ang kanyang mga kagustuhan. Itinanong din nito kay Rain kung nasaan ang 6 na pinuno ng sovereignty. Sinabi ni Rain na kasalukuyan na ring nakikipaglaban ang mga ito dahil sa dami at tindi ng pag-atake ng mga halimaw. Iba't ibang mga halimaw ang nakasagupan ng mga pinuno ng sovereignty kaya't nahirapan din ang mga ito na patahimikin ang nangyayari sa syudad. Sinabi rin ni Rain na madihado man sila sa pag-atake na yun ay ayos na rin dahil matagumpay naman niyang nailayo si Lin sa kaguluhan. Bumalik ang eksena kina Lin at pagkatapos nitong maikast ang spell na uncover ay biglang inatake ng halimaw ang isang maliit na bata. Hindi na nagdalawang isip pa si Nor kaya't mabilis siyang nagtungo sa kinaroroonan nito upang tulungan ang nasabing bata. Aatakihin na sana ng halimaw ang bata ngunit dahil mabilis na naka-responde si Nor ay napigilan niya ito. Tinanong ni Ines si Lin kung napansin ba niya na magkasama ang halimaw at ang bata. Nagulat si Lin at naalala ang mga napag-usapan nila ni Rain tungkol sa mga nilalang na tinatawag na demon folk. Sinabi niya na ito ay mga nilalang na demi-human na may abilidad na makipag-ugnayan at makipag-usap sa mga halimaw. Dahil sa abilidad na yun ay mas malapit ang loob ng mga ito sa mga halimaw at tinuturing nila na masama ang mga tao.
Nagkaroon ng mga ulat na 200 taon na ang nakakaraan ay naubos na ang lahi ng mga demon folk kaya't kapag nakakita ng ganito ang mga tao ay hinahunting nila ito. Sinabi ni Ines na hindi malabong demon folk ang bata na yun na siyang dahilan kung bakit napadpad doon ang Black Death Dragon na halimaw upang salakayin din ang syudad. Hindi makapaniwala si Ines na tinutulungan ni Nor ang bata na yun na dapat ay itinuturing nila bilang isang kaaway. Susubukan sanang tulungan ni Lin si Nor ngunit pinigilan siya ni Ines dahil lubos daw na mapanganib kung lalapit siya doon. Habang nakikipaglaban ay napagtanto ni Nor na madali lang kalaban ang halimaw na yun kumpara sa goblin na nakaharap niya sa kagubatan. Lingid sa kaalaman ni Nor ay may kakaibang abilidad ang halimaw kaya't hindi niya ito gaanong sineryoso. Biglang naglabas ng isang itim na gas ang halimaw kaya't nag-isip si Nor kung iiwasan ba niya ito dahil kapag ginawa niya yun ay tatamaan naman ang bata. Sinangga ni Nor ang itim na gas na yun gamit ang kanyang espada. Nagulat si Nor dahil may laman palang poison ang itim na gas na yun. Dahil doon ay nagsimulang dumugo ng kulay ube ang mga mata at bibig ni Nor at alam din niya na nakamamatay ito. Biglang bumagsak si Nor at unti-unti na ring nanghina ang katawan samantalang pumorma na ulit ang halimaw para sa isa na namang pag-atake ng itim na gas. Labis na nag-alala si Lin kay Nor kaya't sinubukan niya ulit na tulungan ito ngunit muli siyang pinigilan ni Ines gamit ang mga kalasag nito. Sinabi niya na maaari rin siyang malason kung lalapit siya doon. Sinabi rin niya na ang pangunahin niyang tungkulin ay iligtas ang prinsesa kaya't hindi niya hahayaan na mapahamak ito dahil kung sakaling bumagsak ang kaharian ay kaya pang ihaon ni Ines ito sa pamamagitan ng kanyang pamumuno. Nagsimulang maglabas ng matinding lason ang halimaw kaya't mas nilawakan ni Ines ang kanyang kalasag ngunit nagawa pa ring makapasok ng lason kaya't nagcast ng purification si Lin upang ito ay mapigilan. Hindi pa rin ito naging sapat kaya't ginawa nila ang lahat upang di makapasok ang lason. Humingi naman ng paumanhin si Ines kay Nor dahil hindi niya magawang tulungan ito sa oras na ito ay nangangailangan ng tulong at bigla siyang nagulat dahil nakita niya na patuloy pa ring lumalaban si Nor sa kabila ng sitwasyon nito. Doon napagtanto ni Ines kung bakit gano'n na lamang ang paghanga ni Dandalg dito dahil sa kagustuhan nitong magligtas ng kapwa kahit na walang hinihinging kapalit. Bagaman may lakas pa si Nor ay hindi niya mapigilan na manghina kaya't muli ay bumagsak ito. Habang nakahiga ay sinabi ni Nor na hindi niya hahayaan na doon na lang matapos ang lahat kaya't nag-isip siya ng magandang balak at dito na rin natapos ang ika-5 kabanata. Salamat ulit sa panonood mga kapogi.